Meribon, go ahead with your report. Angelo, it was confirmed na kanina hindi lang attendance ang pakay dito ni Senator Joel Villanueva sa pagpupunta niya sa special session, kundi yung pag-aanib niya na rin sa majority, and ito na yung decisive majority composed of 13 senators for now. Ito kasi at least na kinakailangan na bilang para maluklok na talaga or masemento si Senator Sherwin Gatchalian na last time ay Senate President pro tempore pero ngayon ay Senate President na. Alongside Gatchalian, we also have Senator Tito Soto na elected na as Senate President pro tempore, and then still majority floor leader Senator Mig Zubiri na dagdag lang sila Senator JB Ejercito as Deputy Majority Leaders. And so far sa pagsisimula ng sesyon, hanggang sa pagsususpend nito for the convening of the Commission on Appointments, wala ang presensya ng Minority Bloc or ng Cayetano-led bloc. Pero ngayon, sa pagkukonvene ng C8, doon natin nakita yung presensya ng mga senador from the minority, including sila Senator Amy Marcos, Senator Rodante Marcoleta, and Senator Bongo. Diego. Yung mga ibang nahalal sa mga committee, sino yung mga yon? May changes ba sa Blue Ribbon and the other major committees? Diego, sa Blue Ribbon Committee, Senator Erwin Tulfo pa rin ang chairman nito. And ang nasabi dyan ni Senator Ping Lacson kasi si Senator Ping ang nadagdag as Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee kasama si Senator Kiko Pangilinan. Ang sabi ni Senator Ping, kung talagang wala raw magte-take ng Blue Ribbon, open pa rin naman daw siya at willing siya na kunin ito. Pero dalawa kasi yung rason niya kaya hindi niya na kinuha yung Blue Ribbon as chairman. Number one, ayaw niya na raw na mawalan ng mga kaibigan at bumuo ng bagong mga kaaway. And number two, naniniwala siya na if hindi katapat, may mas magaling pa raw o kwalipikado to handle the Committee on Accountability. And in this case, si Senator Erwin Tulfo na nga. So far, ang Social Justice Committee and ang Committee on Energy hawak ni Senator Erwin Tulfo. Ang Committee on Trade kay Senator Bam Aquino. Constitutional Amendments, ang chairman niyan ay Senator Kiko Pangilinan na last time ito rin yung hawak niya pero nabitiwan nung siya ay naging part ng minority. Maging ang Committee on Agriculture, hawak na yan ni Senator Kiko as chairman. Basic Education, ang chairman is si Senator Bam Aquino. Sa Commission on Appointments na italaga dyan sila Senator Ping Lacson, Mig Zubiri, Joel Villanueva, Rizzo Ontiveros, Tito Soto, Raffy Tulfo, and JB Ejercito. Pagdating naman sa Committee on Foreign Relations, ang chairman ay si Senator Mig Zubiri alongside members of all the majority bloc except Senator Lito Lapid. Senator Bam Aquino is also the chairman of the Committee on Science and Technology. Senator Kiko is chairman of the Committee on Justice. Senator Mig Zubiri, since siya ang majority leader, siya ang committee chairman ng Senate Committee on Rules for Health and yung Women and Youth kay Senator Rizzo Ontiveros, siya bilang chairman. Committee on Finance, Senator JB Ejercito is chairman. Members, all of majority bloc so far, except si Senate President Gatchalian. Committee on Defense, Senator Tito Soto is the chairman, vice chair, Senator JB Ejercito and Senator Lacson. Ways and Means Committee, Senator Ping Lacson is the chairman. Committee on Games and Amusement, last time si Senator Tulfo to, ngayon si Senator Lito Lapid na. Senate Committee on Ethics, Senator Tito Soto is now the chairman. Last time ang humawak niyan ay si Senator JB Ejercito. Public Services Committee, Senator Raffy Tulfo, Senator JB Ejercito for chairman ng LGU Committee. Committee on Migrant Workers, Senator Raffy Tulfo ang chairman. Ito yung matagal niyang hinihingi sana noong Cayetano pa ang si Senator Cayetano pa ang nanunungkulan or namumuno bilang SP na sana raw bigyan siya ng committee or subcommittee na may kinalaman dito. Committee on Higher Education, hawak ito ngayon ni Senator Joel Villanueva, who is now part of the new majority bloc, and ang Labor Committee kay Senator Joel din, among others. Diego. Alright, ang question also dito is, ano reaksyon ng Palasyo at Lower House sa bagong leadership change? Well, wini-welcome nila pareho ng Palasyo, maging ng Kamara. Ito. And even before, nung Senate President pro tempore pa lang itong si Senator Gatchalian, kinikilala na siya ng Kamara, maging ng Palasyo. Pero ngayon nga lang, mas naselyuhan na, sementado na wala nang pag-question pa so far sa liderato dahil ang nakuha na yung 13 senators to vote or to elect for the Senate officers, kabilang na dyan ang Senate presidency. So mas kinikilala na ngayon at ito namang majority bloc, pinasasalamatan din nila itong si Senator Joel Villanueva. And ang sinasabi nila, ang parang yung pinaka naging point of communication with Senator Joel was Senator JB Ejercito na hanggang kagabi raw, parang nag-uusap daw sila and around 11 nga ng gabi, parang nasabi it is done. Kaya kanina, nakita nang itong si Senator Joel na pumasok ng session hall at ngayon kasama na
ng majority bloc. Diego. Well, kanina, an hour before itong special session, yung special session, no? Parang nag-concede na rin si Senator Alan Cayetano. Pero ano yung official statement niya sa pagkatalaga kay Senate President Gatchalian? Diego, ang sinasabi dito ni Senator Cayetano, parang wala naman daw siyang iniipon na pagtatampo o yung ibang nararamdaman sa naglipat bakod na kasamahan niya sa minority bloc. Pero ang sinasabi ni Senator Cayetano kanina bago mag-start yung session, na nagkausap nga raw sila ni Senator Joel at nasabi ni Senator Joel na nakuha na ng Gatchalian bloc yung numero para maluklok etong si Senator Sherwin sa pagiging SP. Ito yung usual na way talaga ng ousting o pagpapatalsik sa liderato. Tulad last time, Senator Tito Soto, siya pa'y nanunungkulan ng sinabi ng senators from during that time majority bloc. Pati sila Senator Alan tumayo rin sa podium sa loob ng session hall, nagkaroon ng kudito o pagpapalit ng liderato. So ito yung tinatanggap ni Senator Alan pero hindi nawawala yung sa kanyang statement na yung itong agawan daw sa, yung power struggle, it's more on them fighting din daw sa katotohanan na pwede raw mabaon ito patungkol sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects. Pero so far naman, ang sinasabi kanina nung ilang mga senador from the minority, halimbawa si Senator Bongo, siya, nirerespeto niya na raw itong majority kasi collegial body to, so balik trabaho daw sila. And tulad naman daw sa mga lumipas na mga buwan, itong si Senator Bongo sinasabi na yun din naman daw yung nais niyang mangyari na magtuloy-tuloy yung trabaho at yung kanilang mandato raw yung tungkulin ayon sa Saligang Batas. Sabi naman ni Senator Amy Marcos kanina, ang gusto lang din daw niya ay magtrabaho na ang mga senador dito sa Senado. Natanong din namin kung tapos na ba ang gulo, ngumiti lang dito si Senator Amy at sabi naman ni Senator Amy, hindi naman daw sila manggugulo. Diego. Alright, how about yung Merimon, statement ni Senator Ping Lacson na yun na nga, yung mga kuro-kuro natin or chismis these last 2 weeks about sino ang magiging presiding officer sa impeachment trial, confirmed na it is Senator Cheese Escudero will be the presiding officer. Diego, last time kasi, actually kahapon, ang sinabi ni Senator Gatchalian, so far siya raw magsisilbing presiding officer. Pero kanina, ang nasabi na dito ni Senator Ping Lacson, pagka na-convene daw sila ulit as impeachment court, itatalaga raw nila as presiding officer itong si Senator Cheese Escudero dahil nakikita raw ng majority bloc na mas okay si Senator Cheese dahil abogado raw siya. Pero yan yung aabangan natin kapag nag-convene na itong Senado bilang impeachment court. Diego. Alright, alam naman natin sa commission on appointments, several minority members were there, no? But yung mga ibang sessions, will they be there? Diego, ang natanong na, yung iba kasing tinatanong natin dito na staff ng minority senators, ang sinasabi, meron daw silang pending bills pa na kailangan ding maisalang sa sesyon. So, maaring magpakita na o mag-participate na rin mamaya 3 p.m. onwards itong minority senators na pumunta ngayon sa convening ng CA. So, yan yung aabangan natin kasi itong session, yung special session, naka-post muna siya until 3 p.m. in the afternoon. So doon natin makikita kung itong mga senador ba from the minority ay dadalo na rin sa session mamayang hapon. Diego. Alright, of course, alam natin yung sa impeachment trial, nag-oath taking sila before, no? Do they need to redo this, Merimon, yung mga senators na para maging judges? Ang natanong natin tungkol dyan ay si Senator Risa Hontiveros. Ang nasabi, nag-take naman na raw kasi sila ng oath nila as senator judges. So inaasahan nila na lahat ay magpapatuloy sa kanilang tungkulin daw bilang senator judge. Lalo't hiwalay naman ito sa kanilang legislative function, yung bilang legislative body. Kaya kanina kasi tinatanong namin nung hindi pa nagsisimula yung commission on appointments, paano kung hindi magparamdam itong mga senador from the minority bloc nearly 2 weeks na lang or 2 weeks na lang magkakaroon na ng impeachment trial by July. Pero ang sabi naman ni Senator Risa, nakapag-take naman na daw ng oath ang lahat. So ina-expect nila at inaasahan na lahat daw ay papasok at gagawin yung kanilang trabaho. So kung sila daw sa majority nagpe-prepare, yung minority senators din naman daw, hindi rin daw malabong naghahanda para sa impeachment trial. Alright, I have to ask you this, Merimon, kasi madalas ka na sa Senado, nakikita mo how they interact with each other, nararamdaman mo yung mga nararamdaman nila. Kanina, apparently, si Senator Soto at si Senator Marcoleta nagyakapan daw. So ano yung overall mood? Are they back to normal talaga na magkakaibigan sila ulit or may konting awkwardness? Well, Diego, nung una kasi, kanina, nung pumasok si Senator Joe Villanueva sa session hall,
Dito yung medyo naging hype yung energy sa loob ng hall. Yung mga senador from the majority, nakipagkamay, niyakap si Senator Joel and such. Pero ngayon sa CA, nung nakita nating pumasok at mga senador from the minority bloc, may mga nakikipagkamayan here and there. For example, doon sa hilera ni Senator Risa Ontiveros, ang kasama niya kasi doon sina Senator Laurel Legarta, pati si Senator Amy Marcos. So may ngitian naman here and there, may kamayan din. Si Senator Erwin Tulfo, nakita natin, Senator Raffy Tulfo, kausap kanina si Senator Bongo, sila Senator Marcoleta, sila Senator Torping, nagkakausap-usap na naman sila. So we'll see kung paano mag-unfold ito, lalo pag nagpatuloy yung special session mamayang hapon. Diego. Well, all right. Keep us updated for more. Thank you for your report. Mobile journalist Merimon Reyes reporting to us live from the Senate.